Magandang araw po sa inyong muli, mga minamahal po namin ng mga taga-subaybay. Kami po'y natutuwa na minsan pa nagkasama-sama na naman po tayo dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Ako pong mulang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. At dito po sa ating talakayan ay makakasama po nating muli ang isa po nating dati nang nakasama, si Pastor Rodolfo Nepomuceno. Siya po ang ating makakasama dito sa ating talakayan. Welcome po, Pastor. Salamat po, Pastor Ben. At sa pangalan po ng Panginoon, nais kong batiin ang bawat isa sa inyo sa ating gagawing pag-aaral sa araw na ito. Tayo po ay nasa atin ang ikasyam na leksyon. At sa ating pong paksa ngayon, ating pag-aaralan ang may kinalaman sa pagdedisipulo sa mga makapangyarihan. Layunin po ng ating pag-aaral na tayo po ay magkaroon ng katiyakan na kapag tayo ay tumayo sa harapan ng makapangyarihang tao, hindi po tayo tumatayong nag-iisa. Kasama natin ang banal na Espiritu na siyang nag-i-empower sa atin o nagbibigay sa atin ng lakas upang magawa natin ang kanyang ipinapagawa sa atin. At magkaroon din tayo ng kapanatagan na kung paano ang banal na Espiritu ay gumawa sa pamamagitan ng mga alagad. Meron po tayong katiyakan sa ating kapanahunan. Siya rin po ang patuloy na gagawa sa ating mga buhay. At magkaroon po tayo ng mga pakikipagkasundo sa iba na anuman ang ating kalagayang panlipunan, tayo po ay sumaksi para kay Kristo. Pero bago po tayo dumako dyan, ay napakabuting tayo muna po ay mag-anyaya sa Banal na Espiritu na siya po ang siyang gumabay sa ating talakayan. At papangunahan tayo ni Pastor Nepomuceno. Okay. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na mapagpala, sinasamba namin, pinupuri namin ang iyong dakilang pangalan. At sa gabi ito ng gagawin namin pag-aaral, igawad po sa amin ang pagkaunawa at katalinuhan ng Banal na Espiritu. Gayon din ay ng kapasyahan na tanggapin namin ang mga aral sa kabuhayan namin upang kami lalong maging mabungang mga alagad mo, tagasunod ng aming Panginoong Hesukristo at tagapagbalita ng mabuting ebanghelyo sa buong sanglibutan at sa lugar na aming ginagalawan. Igawad po sa amin ang katalinuhan at kapayapaan, kagalakan sa aming mga puso. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapalang patuloy mo ginagawad sa amin. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Pastor, sa ating pong talakayan ay nakita natin ang paanyaya ng Panginoong Jesus na abutin din ang mga taong hindi lang mayayaman, kundi makapangyarihan o may kapangyarihan. Ano bang pagkakaiba nito, Pastor, na yung makapangyarihan saka may kapangyarihan? Kapag isang tao inalagay sa pwesto, sa tungkulin, siya ay nabibilang doon sa may kapangyarihan. Aha. Pag nakaluklok na sa tungkulin, makapangyarihan na siya. Aha. So, merong pagkakaiba, no? Yes. Yung makapangyarihan. Ay pag nawala na sa posisyon, Hindi rin sa may kapangyarihan. Wala na rin kapangyarihan. aha. So, sa atin pong pag-aaral ay makita po natin ang mga alagad sa panahon ating Panginoon Jesus ay may mga atubili sila na gawin yon. Pero Yes. ano nangyari sa kanila at nagkaroon sila ng tapang na abutin na nila ang mga makapangyarihan? Kung natatandaan mo, Pastor Ben, sa mga huling sandali ng karanasan ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa kasama ang mga alagad, pinag-uusig siya. May tangkang patayin siya. At maraming pagkakataon na yun ay magaganap sana, pero ang Diyos ay mapagbantay sa kanyang mga anak. Pero nung umalis ng ating Panginoong Hesus at mamatay na sa krus sa Kalbaryo at nabuhay na maguli, inatasan ng mga alagad, maghintay kayo sa Jerusalem. At darating sa inyo ang mga aliw, ang Banal na Espiritu, at siyang papatnubay sa inyo, at sa magitan ng Banal na Espiritu, makakasama ko kayo sa buong sanglibutan. At nang dumating ang Banal na Espiritu sa araw ng Pentecostes doon sa upper room sa Jerusalem, mga alagad na nagkakatipon, meron pa mga alagad na iba na 120 yun lahat na nagkakatipon. Malakas na hugong ng hangin ang narinig at mga dilang apoy ay bumaba sa mga alagad na isa-isa. At dahilan doon, naging makapangyarihang lalaki at babae sila, wala nang takot, wala nang pangamba, wala nang pag-atubili. At sila'y humayo na nagbabalita ng Ebanghelyo ng isang Kristong namatay sa krus sa Kalbaryo at nabuhay na maguli at muling babalik sa kanila. So, yun ang gumawa ng malaking kaibahan sa kanilang buhay. Ang Espiritu Yung pagbuhos Santo. ng Banal na Espiritu. Yes. Kasi nung hindi pa nga bumubuhos ang Banal na Espiritu, bagamat ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli, pero yung mga alagad ay nagkakatipon at ang wika ng Banal na Kasulatan, Nagtatago sa takot. nagtatago sa takot.
nangangamba sila, baka sila naman ang isusunod na. Pero noong ang ating Panginoon Jesus ay nabuhay na at napag-atasan na nga, tinanggap na nila ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, abay talaga namang buong tapang na sila talagang gumawa. Numero uno matatakot yan yung si Pedro, di ba? Oo. Ay matapang naman siya sa salita, no? Pero sa oras ng pangangailangan ay talagang nataliko din. Pero nang nabago siya, nakita natin ang tunay na tapang ni Pedro sa pagiging isang alagad. So, yung karanasan ito ng mga alagad ay malaking hamon din sa atin. O marahil sabi natin, halimbawa sa atin lahat na marami rin tayong mga kapatiran, sabi natin mga alagad ng ating Panginoon ngayon na meron din takot pa sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Ay hindi pa siguro naranasan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Pero pag ang Banal na Espiritu nakagawa na, ay ako'y naniniwalang kagaya ng mga alagad, ay gayon din sila gagawa. Ang pastor sa ating pag-aaral ay ano mga prinsipyo nakapaloob sa pagsunod o pagpapasakop natin sa mataas na kapangyarihan o pamahalaan? Ano mga prinsipyo o mga dapat nating salang-alang sa pagsunod o pagpapasakop sa may kapangyarihan o makapangyarihan? Tayo ba'y kailangan sa lahat ng panahon ay sunod-sunuran sa kanila? O may panahon ba na pwede tayong hindi rin susunod? Ano ba talaga yung mga prinsipyo dapat nating maunawaan bilang mga Kristiyano? Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, meron siyang inihanay na 7 simulain na siya magiging patnubay ng isang Kristiyano sa kanyang pagharap sa sitwasyon na haharap siya sa mga may kapangyarihan at makapangyarihan. At darito, isa-isahin natin sa Roma 13. Unang prinsipyo, talatang 1, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Yun ang una. Ikalawa, talatang 2, kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. At ang mga nagsisilangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Principle number 3, talatang 3, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. Principle number 4, talatang 4, sapagkat ang may kapangyarihan ay ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Datapat kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka. Sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya'y ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Principle number 5, kaya nga dapat na kayo'y pasakop hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi dahil sa budhi o sa konsyensya. Number 6, dahil dito, magsipagbayad kayo ng buwis. Katulad nga ng wika pa ni San Pablo, render unto Caesar, bigay natin kay Caesar ang ukol kay Caesar, at sa Diyos ang marapat sa Diyos. At number 7, ito ang summary, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Narito ang mga simulain kung paano tayo dapat makitungo sa mga taong may kapangyarihan at makapangyarihan. Okay. So sa sabi ay inilatag na rin ni San Pablo rito sa Banal na Kasulatan ang mga prinsipyong nakapaloob na kung paano makikitungo ang mga Kristiyano o alagad ng ating Panginoon sa pamahalaan o dito sa mga makapangyarihan o may kapangyarihan. At hindi lamang yan, Pastor Ben, inatasan din tayo ng Diyos na ipanalangin natin ang nasa tungkulin. Yan, sapagkat sila ay mga ministro ng Diyos ay kabubuti ng mabubuti at tagapaghiganti sa mga masasama. Meron silang banal na tungkulin ginagampanan. Ang bahagi ng bayan ng Diyos, ang bawat alagad ng Diyos ay ipanalangin ang mga nasa tungkulin upang ang kanilang mga desisyon ay tungo sa ikabubuti ng bayan. So tama pala yung sinasabi rin na ang pagkakahirang sa mga pamunuan, yung mga nasa kanila mga posisyon ngayon, ay ang Diyos din ang humirang sa kanila. Bagamat ang taong bayan ang siyang bumoboto. Pero yung tinig ng mga tao na yon ay tinig ng Diyos. Sapagkat dito napatala nga na ang Diyos ang naglalagay sa kanila. Bagamat ang tao ang bumoboto kung sino ang ihahalal, pero ang Diyos ang siya naglalagay. Merong isang popular na saway kaya tayo nadidinig lalo na kapanahon ng eleksyon o halalan.
yung wika sa Latin ay Vox Populi, Oh. Vox Dei. Aha. Ang tinig ng bayan ay tinig ng Diyos. Lalo na kung nasusunod ay mga matataas na pamantayan ng eleksyon, yung fairness and justice, walang corruption, walang dayaan. Yun, ito rin na makikita natin ang tinig ng Diyos na nagaganap. Yun, tungkol doon sa ipanalangin ang mga nanunungkulan, nais kong basahin ng isang talata. Dito sa unang Timoteo 2, 1 at 2. Una-una nga, sa lahat ng mga bagay, iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari at ang lahat na nangasa mataas na kalagayan upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. So idalangin natin ang mga nanunungkulan sa atin. At dito binanggit ni San Pablo na ito'y kanyang iniaaral na ating ipanalangin. Sabi, ito'y ating obligasyon na bilang mga mamamayan ng ating lipunan, ipapanalangin natin ang mga leader ng ating pamahalaan. Napag-aaral natin bilang isang kalupunan ng mga tao na hindi tayo dapat na ma-involve sa politika. Pero ang involvement natin ay idalangin natin sila. Yung mabuting kalooban natin para sa kapakanan ng bayan ay makita magitan ng ating pananalangin. Palagi, Pastor, ngayon kasi sa ating panahon ngayon ay para bagang napakalaya na lamang na kahit sino ay bumabatikos at nagrarally kapag merong hindi magandang ginawa yung ating mga leader. Hindi naman natin sa kinukonsinte. Pero ang tanong siguro dito ay, naipanalangin mo na ba bago ka gumagawa ng mga pagboboykot o mga pananalitang nagpapabawa sa kanila sa posisyon? Ay napakalino ng banal na kasulatan, Pastor, pala na ipanalangin natin sila. At marahil nandito ating pamamagitang ang Panginoon ay gumawa sa kanilang mga buhay. At kung sila may kamali, ay ang Diyos ang gumawa rin ng pagtatuwid. Yes. So napakaganda mga minamahal na mga kaibigan na ito'y hamon sa atin lahat na lalo tigit tayo nag-aangkin na tayo mga alagad ng ating Diyos. Pero bilang mga alagad ng ating Panginoong Hesus, ating bang naipapanalangin ang mga nasa pamunuan? Nakikita natin marahil ang mga korupsyon, nakikita natin ang mga mali, pero nagawa ba natin naman ang ating bahagi na sila'y ating idalangin sa Panginoon o marahil ay lapitan pa, paroonan sila, kausapin sila, pagmalasakitan sila bago natin gawin ang mga bagay na sabihin natin na magbibigay ng hamon sa kanilang sila'y gumawa ng tama. Kaya magdalanginan tayo sa isa't isa at sa ating intercessory prayer, lalo na patungkol doon sa mga namumuno sa atin. So, Pastor, ito pong binanggit ninyong magdalangin na sa setsa, ito pala hindi lamang sa ating kapwa mga mananampalataya. Hindi lamang ito sa atin ng mga alagad ng ating Panginoon, kundi kasama sa mga iniaaral sa atin, idalangin natin ang mga may kapangyarihan, yung mga nasa pamunuan o nasa ating pamahalaan. At hindi lamang sa sariling bansa natin. Sasama natin doon sa mga dakong lalo na kasalukuyan na nagkakaroon ng kaguluhan. Lalo ngayon ay ang kasalukuyang problema ay sa Ukraine. Dalangin natin ang mga taong nabubuhay doon sa lugar na yon sa panahon ng bagabag at kaguluhan. So, hindi lamang yung ating sariling bansa lamang, sapagkat tayo naman talaga ay isang pamilya lamang na nanggaling lahat sa kayadan at kaiba. Pastor, paano naman kung halimbawa talagang mali naman ang mga pinagagawa? At sabihin natin na lantaran naman at nakikita natin ang mga katiwalian o sabihin natin mali ang mga ginagawa o hindi tama ang pag-uutos ng ginagawa na hindi kalooban ng Diyos. Tayo ba'y mananahimik na lamang o tayo ba'y babaliwalay na lamang ba ito o tayo ba'y susunod na lamang din dahil ito'y kanilang pag-uutos? Ano bang ating magiging katayuan sa ganito mga sitwasyon? Ang pagsunod natin ay unang-una ay sa Diyos. Kung tayo'y kailangan sumunod sa mga civil laws, sa mga pamantayan ng bayan, panuntunan ng bayan, titiyakin natin na ito naman ay hindi labag sa utos na tiyak ng ating Diyos, sa kalooban ng ating Diyos. So, una muna ang Diyos, kasunod ay ang bayan at ang ating kapakanan. At dito naman ay nakita natin, Pastor, na yung palang ating pagsunod naman sa kanila ay pagsunod natin ginagawa para sa Diyos. Yes. Dahil ang Diyos na naglagay sa kanila. Yes. Pero kapag ang kanila nang ipinapatupad ay hindi nakasang-ayon sa prinsipyo ng Panginoon, ay tama rin sinabi ni San Pedro, uunahin muna natin ang Diyos
bago ang tao. Pero hindi iniuutos ng Biblia na tayo sumama doon sa mga civil disobedience ng mga kilusan. Nagrarally, kabi-kabila, na yan ay madalas na pasukan ng mga leftist elements, di ba? Pumapasok dyan ang maraming uri ng mga ideolohiya, pati ba mga isipan, na labag na rin sa sa human rights at gayon din naman sa good governance ng mga pamahalaan. O Pastor, kung halimbawa ay sabihin natin hindi tayo sasama do sa mga tinatawag natin nagmamarcha, ng mga lumalaban sa pamahalaan. Yes. Ay paano naman tayo maipapahayag naman yung sabihin natin halimbawa may katiwali ang ginagawa, tayo ba'y mananahimik na lamang doon? Wika nga lalo tayong manalangin. Lalo nating gawin taimtim at maningas ang ating panalangin. Katulad ba ng taong nagpapanukalang mag-asawa? Ang payo sa atin, kayo nagpapanukalang mag-asawa, kung ikaw ay minsan lamang manalangin isang araw, gawin mo 10 beses. So kung meron kaguluhan sa ating bansa, involve ang pabunuan ng ating bansa, lalo tayong manalangin ng maningas at taimtim. So ito ay ating nagiging moral obligation, na tayo ay bilang mga mamayan, bilang mga mamamayan ng ating bansa ay ipanalangin sila. Banal na tungkulin natin Banal nating katungkulan sa kanila. Pastor, sa panahon na ating Panginoon Hesus ay nakita natin kung paanong inabot niya ang mga Pariseyo, yung mga spiritual leader, yung mga religious leader sa kanyang kapanahunan. Paano niya inabot ang mga taong ito? Na alam natin na ang mga Pariseong ito ay palagi na lamang nagbabantay ng maaaring masilip sa kanya. Yes. Para bang lagi na lamang siyang binabantayan na maaaring ilaban sa kanya. So paano niya pinagsikapang abutin ang mga taong ito? Meron tala sa Mateo 12, 1 hanggang 16, kung paano isang araw ng Sabat, ang mga alagad kasama ating Panginoon ay dumaan sa bukid at sila ay pumitas ng uhay. Nakita ito ng mga Fariseo sapagkat palagi kasunod ng mga Fariseo naghahanap ng butas para kanilang maisuplong ito si Jesus. At pinaratangan si Jesus. Ang sagot ng ating Panginoon, hindi niyo ba nabasa kung paano sa kapanahonan ni Haring David, siya pumasok sa templo at kumain siya ng pagkain ukol lamang sa mga saserdote, pero hindi siya nagkasala. Ang gustong sabihin ng ating Panginoong Jesus, bagamat ang mga Fariseo ay meron mga batas may kinalaman sa araw ng Sabat. Siya ang Panginoon ng araw ng Sabat at siya ang nagtatag ng mga mas malalalim at matatayog na mga pamantayan may kinalaman sa Sabat na tamang prinsipyo ng pagsunod sa araw ng Sabat. Kaya nga sa isa pang tala na Ebanghelyo, kung merong tupa na nahulog kayo, baga sa araw ng Sabat ay ililigtas ninyo ang tupang yon. Yan na yan ay itinuturing ninyo isang paglabag sa kautusan. So, mas malalim sa paglabag sa kautusan ay ang kahabagan ng Diyos at ang pamantayan may kinalaman sa araw ng Sabat. Matuwid na gumawa ng mabuti o kabutihan, lalo na pagliligtas ng buhay kung araw ng Sabat. Sa madaling sabi, Pastor, ay kung paano niya hinarap ang mga Pariseyo, ang ginamit niyang pamamaraan ay ang salita ng Diyos. Yes. Na ibinigay niya ang tunay na kahulugan ng salita ng Diyos. Na kung saan, alam po natin, Pastor, nga pala, ay kung ating pag-aaralan ang mga Hudyo, meron silang mga ginawang mga batas na mabantayan ang Sabat. Meron akong nabasa na 39 na mga batas ang kanilang ginawa na mga bagay na mga restriction o mga pagbabawal na hindi dapat gawin sa araw ng Sabat. Ito yung mga batas na ginawa ng mga Hudyo. Na ito ngayon yung sinasabing nilabag ng ating Panginoon Hesus. Yes. Pero wala siyang nilalabag na kautusan ng Diyos, kundi yung kautusan ng mga Pariseo upang bantayanin ka ang kabanalan ng Sabat. Yan ay mababasa sa Hebrew Mishnah, yung para Charles Manual ng mga ginawa ng mga Pariseo. 39 yan ng mga prohibition. Pagka may umakyat ang puno ng igos, inabutan ka ng lubog ng araw, huwag kang bababa. Pagbaba mo ay labag na yan sa araw ng Sabat. Kasi ang prinsipyo ka doon ay mag-exert ka ng effort, Yes. ay bawal yun pag araw ng Sabat. Yes. Maging yung mga paglakad ay may bilang lamang na hanggang kailan ka lang pwedeng lumakad. Sabbath day's journey. At maging daw yung maglagay lamang ng ballpen dito sa tama po ba yung ballpen?
o panulat ay bawal kasi Pasan yun. Pasan yun. Pasan. Ito yung mga binabanggit na mga batas na ginawa ng mga Pariseo para hindi malabag yung Sabat. Pero ang ginawa ng ating Panginoon Hesus, itinutuwid niya. So, hinarap niya ang mga Pariseo sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ipinapaunawa ang tunay na kahulugan ng Sabat. So, napakaganda na mga kaibigan, sa ating po mga pag-abot sa mga tao ay gamitin din natin salita ng Diyos. At ako po ay nagkaroon din ng mga personal na pagkakataong na-encounter ko yung mga ibang mga bintang ba sa ating mga ginagawang pagsunod. Ang sabi ko ay nagkakamali kayo sapagkat hindi ganyan ang tunay na sinasabi ng banal na kasulatan. Marami kasi pastor ngayon na nagsasabi sa pagsunod daw natin sa kautusan ng Diyos ay tayo rin mga legalista. May mga nagsasabi, ikaw nangingiling ka ng Sabat, ikapitong araw. Sa mga Hudyo lamang yan. Ay sa mga ganitong pagkakataon ay talagang gagamitin natin ang salita ng Diyos na hindi tayo legalista kung tayo sumunod. Sapagkat ang pagsunod natin ay gawa ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Ang isang legalista, isang taong sumusunod sa kautusan upang maligtas. To gain salvation. Pero ang pagsunod natin sa kautusan ay dahilan sapagkat yan ay response natin sa kaligtasang atin ang tinanggap. Dahilan sa pag-ibig natin sa ating Diyos, hindi lamang natin siya tinatawag na Savior o tagapagligtas. Tinatawag din natin siyang Lord o Panginoon. At ang Panginoon ay nag-aata sa kanyang mga lingkod na sundin ang kanyang mga utos. So ang pagsunod natin ay hindi upang maligtas, kundi sapagkat naligtas na tayo una sa biyaya ng Diyos, at ang pagsunod sa kautusan ay patibay, patunay ng ating pananampalataya at malapit na relasyon sa ating Diyos. At marahil isang magandang maipaunawa natin sa ating mga taga-subaybay, ang ating Panginoon ay naparito hindi para sirain ng kautusan, kundi ito'y kanya pang papagtibayin. Ang ibig sabihin ay ipakita niya kung paano ito gaganapin. Binigyan niya tayo ng halimbawa. Hindi para baliwalain ang kautusan, kundi ipakita kung paano tayo susunod sa kautusan. Yes. Hindi tayo maliligtas, Pastor Ben, sa magitan ng pagsunod sa kautusan. Pero mapapahamak tayo sa paglabag sa kautusan. Magkaiba yun. Walang kaligtasan sa pagsunod, pero may kapahamakan sa paglabag. Kaya ang pagsunod natin ay upang manatili sa atin ang kaganapan at ang kagalakan at tayo ay ligtas sa Panginoon. Tayo ay namamahinga. Kapag ang Sabat ay kapahingahan, tayo namamahinga sa biyaya ng Diyos. So sa pakikitong ginawa natin Panginoon Hesus ay ginagawa niya ang pagpapahayag ng tunay na kahulugan ng banal na kasulatan. Ganito niya hinarap ang mga makapangyarihan. Pastor, isa pa sa mga nakasagupan ng ating Panginoon Hesus nung siya narito sa lupa ay yung tinatawag na lalaking senturyon. Ano ba ang pangyayari at ang lalaking ito? Sabihin natin isa siyang Romano na kumilala sa ating Panginoon Hesus. Anong pangyayari na nag-udyok o paano nangyari na isang hindi namang Hudyo ay kumikilala o kumilala sa ating Panginoong Hesus? Sa isa sa mga paglalakbay ni Jesus kasama ng mga alagad, nakarating sila sa Capernaum. Nabalitaan ng centurion, yung Roman captain na nangangasiwa ng 100 mga sundalo na parating si Jesus. Kaya pala ay marami nang nadidig itong centurion na ito tungkol sa mga pagpapagaling at mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng itong Jesus na ito. Kaya nakarating sa Capernaum, kinausap niya yung ilang leader ng mga Hudyo at yung mga tao. Kung maaari ay gumawa sila ng paraan para mapasabi kay Jesus na yung kanyang minamahal na alipin ay may karamdaman na natutuyot ng katawan, mayroong palsy at kung maaari lamang ay pagalingin. Nabalitaan ng ating Panginoong Jesus ito, katasabi ng centurion, magsalita ka lamang. Hindi mo na kailangang pumunta sa aking bahay. Hindi ako karapat-dapat na dalawin mo. Hindi ako karapat-dapat na makitungo sa iyo. Pero ako ay isang centurion, isang kapitan ng mga kawal. Sabihin ko lamang, utusan ko lamang ang kawal ay susunod siya. Utusan ko ang alipin, susunod siya. Meron akong kapangyarihan. Pero kinikilala niya ang higit na kapangyarihan ni Jesus na magpagaling ng may sakit. At sabi ni Jesus, hindi pa siya nakakita ng ganong kalaking pananampalataya sa bansang Israel. Kaya noon din, gumaling.
itong alipin ng senturyon. So masasabi natin na ang Romanong senturyong ito ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. Saka malapit ang kanyang pakikitungo sa mga Hudyo. Ang wika pa nga ay nagpatayo siya ng sinagoga para sa mga Hudyo, para magamit nila. Kaya open na ang kanyang puso at nakita pa niya kung paano kahangahangang bagay ang ginawa ni Jesus. Kaya nag-respond siya at siya ay tumanggap di lamang ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, kundi nadaman niya ang kapangyarihan nga ni Jesus na magpagaling ng may sakit. Pastor, gusto ko lang paglaruin yung aking isip, ano? Kung ako siguro yung nasa panahon ng ating Panginoong Hesus, ano? At nakita ko yung Romanong senturyon, marahil ay hindi ko isiping ang lalaking ito ay kikilala sa ating Panginoong Hesus. Yes. Unang-una, siya isang Romanong sundalo. May mataas na katungkulan, kaya nga tinawag na may kapangyarihan. Kasi siya, sabi natin na, may imagine natin yung mga Romanong mga kapitan na kagaya niya, matapang, hindi basta-basta malalapitan. Yung bang sasabihin natin para baga walang kinikilala yan. Kaya kaya tumaas ang kanya ranggo dahil yan ay talagang malupit. Pero hindi ganoon ang nakita ng ating Panginoon Jesus. No? At dito ipinakita ng ating senturyon yung kakaiba pa nga niyang pananaw. Na kuminsan tayo pa yung maaari mag-isip na malayo sa Diyos yan. Pero yung lalaking ito, na senturyon, siya pa yung may pagkilala doon sa ating Panginoong Jesus. Ang isang nakita ko dito, Pastor, pa ay alam niya ang kultura ng mga Hudyo. Na ang mga Hudyo, hindi basta nakikisalamuha sa ibang mga hindi kagaya nilang Hudyo. Kaya naroon marahil yung sinabi ng senturyon, hindi mo na kailangan lumapit sa akin. Sabihin mo lamang at iyon ay magaganap. So dito ay lalong kinilala na ating Panginoon Jesus na ang lalaking ito ay may gayong napakalaking pananampalataya. Alam mo, Pastor Ben, yung centurion na palaging hawak yung tabak, Roman sword, na dalawang talim. Ginamit ito sa paglalarawan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay parang tabak na meron dalawang talim na humihiwa hanggang sa paghiwalay ng mga kasukasukan. Ano? So itong Roman soldier na ito ay nalantad sa salita ng Diyos. At tumugon siya, iniwanan niya yung kanyang Roman sword at ang kanyang pananampalataya ng hawakan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang magpagaling, magbigay buhay, kundi magbigay ng kaligtasan. Pastor, napag-aaralan natin dito ngayon sa ating leksyon yung ginawang mga pagsaksi ng ating Panginoon sa mga makapangyarihan, gayon din yung mga alagad ay nakita natin kung paano naging matagumpay. Lahat ba ng mga ginawang pagsaksi ng ating Panginoong Hesus nung siya narito sa lupa ay gayon katagumpay na ipinakita kaagad yung pagsunod sa ating Panginoon? Hindi agad-agad. May mga pangyayaring agad-agad. May mga pangyayaring lumipas muna ang kaunting panahon. Kumbaga sa ang panahon ng pangaral ng ating Panginoong Hesus ay hindi lamang pag-aani, kundi pagtatanim. At ang halaman pagka itinanim ay take some time, tumutubo hanggang sa magbunga at maani. Pero dito sa kanilang panahon, ang kinikilala kasi makapangyarihan dito, yung mga Parseyo, yung Sinedrin. Paano sumaksi ang ating Panginoon sa kanila at ano naging bunga ng kanyang pagsaksi sa kanila? Sangayon sa tala ng banal na kasulatan, matapos na ang ating Panginoong Hesus ay mabuhay na maguli, marami doon sa mga saserdote, marami doon sa mga pamunuan ng bayan ay nanampalataya at tumanggap ng pagliligtas. Kahit na doon sa panahon ng buhay pa ang ating Panginoong Hesus, nandiyan si Nicodemo, di ba? Isang Pariseyo na nagtungo nga ng gabi sa ating Panginoong Hesus upang hindi siya malantad sa kompromiso. Pagkat siya'y pinuno ng mga Hudyo at kinikilala sa bayan, kinilala niya ang ating Panginoong Hesus. Pero hindi pa kagad sumunod. Hindi pa. Si Jose ng Arimatea, na namatay ang ating Panginoong Hesus ay binigay ang kanyang sariling libingan para paglagakan ng bangkay ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang bunga ng gawain ng ating Panginoong Hesus ay naglalarawan din ng ating gawain ngayon ng pagbubunga na mayroong pasumandali, agad-agad, meron din namang lumalakad ang panahon. Pero walang salitang ipupunla tayo na hindi babalik, na hindi magbubunga. Sa madaling sabi, Pastor, ay sa karansan na atin nakita sa buhay ng ating Panginoon Jesus kung paano siya sumaksi. At may mga taong hindi karaka-raka tumugon, ay huwag maging dahilan ito para tayo ay ma-discourage, Yes. naabutin sila. Manaka pa ay
gawin lang natin ating bahagi at hayaan natin ang Banal na Espiritu naman ang siyang gumawa ng kanyang bahagi sa pagkilo sa puso ng mga tao na ating inaabot. Lalo ito tinatawag nating mga makapangyarihan. Pastor, sa ating pong panahon ngayon na ika-21 siglo, anong pamamaraan ang pwede magawa ng simbahan upang abutin ang mga makapangyarihan? Paano natin mabibigyan ng encouragement o anong po pwede nating ma-suggest sa ating mga manonood kung paanong gagawin natin ang ginawa ng ating Panginoon Jesus na abutin ang mga makapangyarihan? Sapagkat ang ating pinangangaral ay mabuting balita ni Jesucristo, walang iba tayong paraan magagamit kundi yung pamamaraan din ni Jesus. Siya'y nakihalubilo sa mga tao, siya'y nagmalasakit sa mga kapansanan ng mga tao, siya'y nagpakain ng mga may gutom, nagpagaling ng may sakit, bumuhay ng patay. Ang kanyang pakikitungo ay hindi lamang pangmaramihan. Nagpakain ng marami, libo-libo, pero nakikitungo siya ng isahan on a one-to-one basis. Ganyan ang pamamaraan na ang bawat isa sa atin ay maging kasangkapan sa pagkahikayat ng isang kaluluwa marahil malapit sa atin, asawa, kapatid, magulang, kamag-anak, kaibigan, kaeskwela, kasama sa negosyo, yung man taong maaaring maabot ng influensya ng ating buhay, ay ibahagi natin ang ating pananampalataya. Ibig sabihin, Pastor, ay yung approach natin sa mga pangkaraniwan, ay ito pa rin approach na ito ang gagawin natin doon sa mga mayayaman at makapangyarihan. Yung binanggit mo nga na yung pamamaraan ng ating Panginoong Jesus, na actually ito ay mayroong naisulat si Ellen G. White doon sa kanyang aklat na Ministry of Healing, sa page 143, na Christ's method alone will give true success in reaching the people. Na doon ay inilahad niya yung inabot niya ang tao, nakiisang damdamin, pinaglingkuran niya, kinuha niya ang kanilang mga simpatya, nawon nila ang kanilang confidence, at saka sila nagyaya sa ating Panginoon. So, unang... Ibig sabihin, ito pa rin, Pastor, ang ating ding approach. Yes, walang iba. Ang unang hakbang ay pakikipagkaibigan. So, Bubuksan natin. para maabot natin ang mga makapangyarihan, ay talagang kailangan tayong lumapit sa kanila. At palagay ko, Pastor, ay gagawa rin ng kaibahan yung tamang attitude. Meron ako nabasa, Pastor, ng wika ay, hindi ka magkakaroon ng tamang pagkilos kung mali ang pag-iisip. Ang ibig sabihin ay, pag negative ang ating iniisip, negative ang ating aksyon. Kaya marahil ay, kung negative ang ating pananaw sa mga makapangyarihan, ay mahirap tayong gumawa ng mabuti sa kanila. Kaya talagang kailangan tayo lumapit sa kanila at ipakita natin yung magandang pananaw na tayo nagmamalasakit. Yes. At napakagandang malaman ng mga nasa pamunuan, napakagandang malaman ng mga nasa kapangyarihan na tayo mga mananampalataya ay nananalangin para sa kanila at hinahangad ang pinakamabuti sa kanila. Yun ang magandang magagawa natin, na i-open natin sa kanila ang pintuan ng pakikipagkaibigan, na tayo nagmamalasakit sa kanila, idinadalangin natin sila na nawa ang kanilang panunungkulan ay maging matagumpay sapagkat sila ginagamit ng Diyos na parang ministro na maghahatid ng kabutihan at pakinabang sa tao dahilan sa kanilang mabuting pakikisalamuha, mabuting pangunguna sa bayan. Pastor, sasamantalahin ka yung pagkakataon. Nakaraang Sabado kasi ay meron tayong isang malaking pagtitipon na isinagawa at may mga tao tayong nadidinig din ang sasabi, bakit pa ang pagtitipon natin ay may mga politiko? Palagay ko naangkop dito yung ating pag-aaral, na huwag tayong magkaroon ng masamang kaisipan sa mga politiko. Kasi ito nga yung ating gawain na mawin natin sila, abutin natin sila. So, kung sila ating maanyayahan, salamat at babuting at sila ating nakakasama. So, huwag tayong magkaroon ng pag-iisip na bakit ang pagtitipon natin ay may mga politiko. Marahil ay magpasalamat na lamang tayo dahil bagamat ang mga politikong ito sabihin na natin may mga iba-iba sila mga gawain, pero sa ating mga paanyaya ay tumutugon sila. Ibig sabihin ay nandoon yung magandang relasyon. Ang ating punteriya kasi hindi lamang personal sa ating inaanyaya ang mga nangangasiwa sa bayan, kundi yung possible, yung potential na influensya ng kanilang malasakit din sa kaligtasang inaabot sa kanila. Marami ng mga pangyayari sa iba't ibang bahagi ng sanglibutan, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung paano ang isang politiko ay nahikayat
Pagkatapos yung influensya ng kanyang buhay ay naging paraan din upang makahikayat ng hindi lamang isa, dalawa, tatlo, kundi maraming mga tao. At yan po ay nakita rin natin sa banal na kasulatan na yung mga very influential na people o yung mga may kaya o nasa kapangyarihan ay kapag ka sila naman yung tumanggap sa ating Panginoong Jesus ay talaga namang dala rin nila yung kanilang mga followers. Kaya napakaganda rin maabot talaga natin sila. Meron pa nga isang tala sa banal na kasulatan tungkol sa isa pang senturyon na nagkasakit yung kanyang anak. Ang kanyang buong sambahayan ay kanyang dinala sa kaligtasan. Hindi lamang asawa, mga anak, kundi mga alipin, at marahil mga sundalo na kanyang pinangasiwahan ay kanyang naakay sa kaligtasan. Okay, so maganda, Pastor. So, huwag tayong mag-atubili na abutin sila sapagkat unang-una, ito inaasahan ng Panginoon sa atin na hindi lamang yung mga pangkaraniwang ating aabutin, kundi abutin din natin yung maging yung mga mayaman at yung nasa kapangyarihan. Pastor, sa ating pag-aaral, meron ding katanungang paano natin susukatin ang tagumpay ng pag-abot sa mga makapangyarihan? Sa pamamagitan ba ng dami ng mga nakinig o sa dami ng mga tumugon sa ating paanyaya at sa mensahe ng Panginoon? Ang atin tungkulin bilang mga alagad ni Kristo ay magpunla, magbinhi, maghasik. Kaya tayo gumagawa ng iba't ibang paraan para mabuksan ang isipan ng mga tao sa kaligtasan sa Ebanghelyo ang ating binabahagi sa kanila. Hindi natin bahagi yung mag-ani. Bagamat may panahon na samantalang nagtatanim tayo, pero hindi pag-aani. Pero gawain ng Banal na Espiritu yan, Pastor Ben. Hindi tayo nagpapaani. Nagpupunla lamang tayo ng salita ng Diyos. Ang pag-aani ay hawak ng kamay ng ating Diyos, magitan ng biyaya at ministry ng Espiritu Santo. So, mangaral tayo. Kung ilan yung mga tagapakinig, nandun ang potential na kaligtasan sa kanila. Kung paano sila tutugon sa mga bagay na kanilang nadinig. Ngayon yung pag-aani, bahala ang Panginoon doon. Sa maling sabi ay, basta ang gawain lang natin, gumawa tayo ng mabuti sa kanila, ipahayag natin sa kanila ang pag-ibig ng Panginoon, ipanalangin natin sila, at idalangin din natin ang Banal na Espiritu naman siyang gumawa sa kanilang puso kung paano silang tutugon doon sa mensahe naman natin ipinapaabot sa kanila. Pero importante pa rin, Pastor Ben, pagkatapos na tayo maghasik, kinakailangan patuloy din ang pag-isikap. Magdilig, mangalaga, bukalin yung palibot, hanggang sa matulungan natin yung isang taong unang nakapanginig na maging progressive ang kanyang pagkakilala hanggang sa lubusang makilala niya ang pag-ibig ng ating Diyos. Maganda, Pastor, ang sinabi niyo kasi meron akong nadinig din kasi na ang sabi ay yan naman ikay akin ang pinadala ng pabalita ng Panginoon. Binigyan ko pang ika na aklat. Ay wala naman ikang pagbabago. Kaya hayaan na ika natin sila. Para bagang gusto natin ipagtanim, kay tumubo at maya-maya gusto na nating anihin. Pero maging sa karanasan natin Panginoon Jesus ay nakita natin ay talagang it takes time. Meron tumutugon ng mabilis, pero meron namang mabagal ang pagkatugon. Pero sabi nga ng ating pag-aaral ay nandoon yung pagtitiyaga na magkaroon lang tayo ng patuloy na pagtitiyaga na abutin sila alang-alang kay Kristo. Ang sukatan kasi natin, karaniwan sukatan ng tao ay yung bunga. Kaya pagka hindi bunga, failure ako natin. Pero hindi natin alam na ang puso ng tao ay iba-iba ang kalagayan. Merong madaling maniwala at manampalataya at tumanggap. Meron namang kailangan dumaan sa iba't ibang paraan ng karanasan ng tao. At yun din kaisipan na huwag tayong basta humatol sa kanila na para bagang sila ay beyond na sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi sa ating panahon naman, Pastor, meron naman talaga tayo nakikita rin mga ibang mga nasa kapangyarihan na abusado o yung sabi nating talagang gumagawa ng mga kasamaan. Pero wag pa rin natin silang i-give up. Wag pa rin natin silang hatulan, wag natin silang isuko. Tingnan natin na ang Diyos ay patuloy pa rin na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon at tayo rin yung kasangkapang inaanyayahan ng Panginoon upang sila lapitan at padalhan at padamahan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Yes. Pastor, sa huling mga pananalita po ninyo tungkol sa pagdidisipulo sa mga makapangyarihan, ano pong hamon ang ating maaring dalhin sa ating mga taga-subaybay upang tayo naman po lahat ay maging masigasig at masigla at nag-uumapoy sa ating mga pag-abot sa kanila? Merong isang simulain tayo pinangangaral sa Global Mission na isang doktor ay umikayat ng kapwa-doktor. Teacher, kapwa-teacher, housewife, kapwa-teacher, housewife,
kabataan, estudyante sa estudyante. Pero kung hindi gano'n ang ating kalagayan, kung tayo pangkaraniwan lamang, wala tayo kategorya, hindi tayo doktor, hindi na ang hindi tayo lalapit sa isang doktor. Kasi sasabihin natin, hindi man ako doktor, hindi yung doktor na lumapit sa kanila. Kaya nga. Hindi naman ganon. Wag yung may attitude tayo ng talunan na agad. Kinakailangan may tapang, may sikap, may patuloy na pagpunyagi. At isipin natin na ito'y battle between life and death. Yung paghahasik natin ng buhay ay may kinalaman sa kaligtasan o kapahamakan ng tao. Hindi yung parang naghasik na tayo, nagsaboy lang ng binhi, ay gano'n na, nagawa natin at tungkulin. Importante rin na tayo ay patuloy na mag-alaga ng binhi na ating itinanim. Naintindihan ko ang buhay ng isang magsasaka na wala marahil magsasaka na pagkatapos niyang ihasik ang mga binhi, ay sasabihin na lang niya, bahala na kayo kung tumubo kayo dyan. No, hindi eh. Ang isang magsasaka ay nandoon talagang kaisipan na sa kanyang pagtatanim, siya ay mag-aani. Yeah. So, minamahal namin mga taga-subaybay, sana po ay pinagpala kayo ng Panginoon sa ating ginawang talakayan na anuman ang inyong kalagayan ngayon, tayo po ang inaatasan ng Panginoon, abutin natin ang mga tao sa ating kapaligiran. Paroonan natin yung mga taong nasa kapangyarihan. Sapagat sino nakakaalam? Tayo ang siyang inatasan ng Panginoon upang abutin natin sila. Kakilala ba natin sila mayor? Kakilala ba natin sila kapitan? So, marahil tayo na ang binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon, abutin sila na tayo maging kamay niya upang kung magkagayon, maipaabot sa kanila ang pabalita ng pag-ibig ng Panginoon at kanyang pagliligtas upang sila man ay hindi mapahamak kundi ang makasama natin sa salubong sa Panginoon upang manahin ang langit na bayan. Maraming salamat po mga minamahal namin mga kaibigan na kami po inyong sinama dito sa programang Oras ng Pag-aaral. At sa ating po pagtatapos, tayo pong muli dadako na sa ating panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakila at banal naming Diyos na nasa langit, muli naming ibinabalik sa inyo ang papuri na kayo'y Diyos na punong-puno ng biyaya at kahabagang ayaw ninyong may mapapahamak, kundi ang lahat ay maligtas. Maging ang mga mayayaman, nawari bagang nagwawalang bahala sa mga bagay ng Diyos, sila man ay patuloy nyong ipinagmamalasakit at tinahangad sa anumang kaparaanan, sila rin ay magkaroon ng pagtugon sa inyong paanyaya. Sila ay maging inyong mga tagasunod at sila ay magkaroon din ng karapatang pumasok sa langit na bayan. Maraming salamat sa inyong dakilang pag-ibig at kabutihan. At narito naman kami, Ama, na inyong mga lingkod, tumutugon sa inyong paanyaya, maging inyong mga kinatawan, nagagamitin upang kumagkagayon, maipadama sa kanila ang inyong pag-ibig, madala sa kanila ang pabalita ng kaligtasan, maging kasangkapan po ninyo kaming gagamitin upang kumagkagayon, maunawaan nila ang inyong panukala sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, na inyong mga tagasunod. Magkaroon kami ng pag-iisip na kagaya ng sa aming Panginoong Hesus. Magkaroon kami ng matiyaga na mga paggawa na mabuti sa kanila. Magkaroon kami, Panginoon, ng nag-uumalab na pagnanasang sila rin ay hindi mapahamak kundi ang sumalubong sa inyong malapit ng pagdating. Pagpalain niyo pong muli, Ama, ang aming mga taga-subaybay, saan man sila naroon ngayon, ano man ang kanilang kalagayan ngayon, papagyamanin niyo po sila, Panginoon, sa inyong pag-ibig, sa inyong kagalakan. At ang kami lahat, O Diyos, magkaroon ng karapatan, maging kasangkapan po inyong gagamitin sa inyong nagtatapos na gawain. Tugunan, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa amin. Managana kami, Ama, sa inyong mga kabutihan. Salamat po sa pagtugon sa aming mga dalangin. Alang-alang po ang lahat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po mga minamahal namin mga kaibigan, maraming salamat po na kami inyo sinamahan dito sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos. Basta, kamay lang.